Si Lance ay nakaupo sa kanyang tahanan, at lihim na nag-iisip, hindi ko alam kung ilang antas ang aking malalampasan pagkatapos higupin si Paulina, o kahit si Riker pagkatapos sipsipin si Riker. Si Riker ay nasa gitna ng ang Unity Realm, natatakot ako na walang pagkakataon, kung hindi, sipsipin ang espiritu ng isang malakas na tao sa gitna ng Unity Realm, ito ay isang mahusay na pandagdag. Kinailangan ni Lance na aminin na ang mga tao ay talagang makasarili, kahit na alam ni Lance na ang Sucking Spirit Great Law ay isang masamang pamamaraan, ngunit hindi pa rin mapigilan ni Lance ang tukso, napakahirap umasa sa sariling single. Minded cultivation, may mga shortcut na hindi alam na gawin. Kaya lang ang pagsuso sa unang yugto ng Unity Realm ay hindi gaanong napabuti ang Lance, ang pagsipsip lamang ng mas matataas na kaharian, tulad ng gitnang yugto ng Unity Realm, ay magiging isang mahusay na tonic, syempre, kung may huling yugto ng Unity Realm para sa kanya upang sipsipin, ito ay magiging higit pa sa isang mahusay na gamot na pampalakas, at ito ay tinatayang na siya ay makakalusot sa ilang mga kaharian kung siya ay sumipsip ng isa. Ngunit sa kasamaang palad, ang kalagitnaan ng Unity Realm na si Lance ay hindi katapat para sa kanya, lalo pa ang mga huli. Mag-ulat. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang tao sa labas ng pinto. Pasok ka. Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaki, at ito ang scout na ipinadala ni Peter. Ano ngayon ang sitwasyon ng pamilyang Harrison? Tanong ni Lance. Bumalik sa senior, ang pamilyang Harrison ay nasa kaguluhan ngayon, sa labas ng modernong lungsod ng punong tanggapan ng pamilyang Harrison, umiiyak, anak sa buong bahay, at ito ay nasa takot. At sa Darlington City, ang bahay ng pamilyang Harrison ay hinahanap para sa mamamatay tao. Hinahanap nila ang lahat ng mga kaaway sa loob ng 100 taon at pagkatapos ay isa-isa. Senior Lance, maaga o huli, makakarating sila sa iyo, ngunit sa ngayon, hindi nila inilalagay ang kanilang unang pinaghihinalaang kalaban sa iyo, dahil hindi ko pa alam ang iyong lakas, at iniisip nila na 20 taong gulang ka pa lang na walang posibilidad na patayin si Shane. Hey! Isang malamig na tawa si Lance. Sinabi ni Lance, ituloy mo akong subaybayan, ang susunod na target, si Paulina. Pero, paano kung malaman ni Riker? Naku, problema talaga ito, kung sakaling malaman ni Riker, mamamatay lang ako. Inunat ni Lance ang kanyang likod. Nag-isip si Lance ng ilang segundo at nagsabi, mukhang kailangan kong maging aktibo, kailangan kong isipin ang mga mahal ko sa buhay kahit hindi para sa sarili ko, kapag sinimulan ko na ang aking plano sa paghihiganti, wala nang puwang para sa pag-urong. At sasabihin ko kung, matuntin ni Riker na ginawa ko ito sa oras na ito, hindi lang ako, kundi lahat ng kaibigan ko, kamag-anak, natatakot akong mamatay silang lahat. Biglang naramdaman ni Lance na ang mga bagay ay mas seryoso kaysa sa kanyang inaakala, at siya ngayon ay nagsusugal lamang na hindi siya matuntin ni Riker. Ngunit paano kung matuntin niya siya? Kung gayon ang lahat ng mga kamag-anak ni Lance ay matatapos. Phew! Huminga ng malalim si Lance at sinabing, hindi ko pababayaan ang kapalaran ng aking mga mahal sa buhay sa pagsusugal. Senior Lance, ano ang gusto mo? Hindi ako marunong magsugal, kaya kailangan kong kumilos, ang pamilyang Harrison ang pinakamalakas, kahit na siya ay nasa gitna ng Unity Realm, pero pinili ko na magsimula, kaya walang babalikan, dapat kong isipin ang kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay. Pero, Senior Lance, hindi ka katugma kay Riker, Oh, kahit hindi ako karibal, may choice ba ako? Kapag pinili kong magsimula, may paraan pa ba pabalik? Paano kung malaman ni Riker ngayong gabi na pinatay ko si Shane? Kaya, sa tingin mo ba napakarami ng ang aking mga mahal sa buhay ay mabubuhay upang makita bukas ng umaga? Senior Lance, hindi ka pinaghihinalaan ng pamilyang Harrison sa ngayon. Dahil hindi ito kaina-hinala sa ngayon, hindi ibig sabihin na hindi na ito magiging kaina-hinala, iba ang swerte ko, kaya hayaan mo akong manahimik. Mabuti.
Sinabi ni Lance sa loob-loob, noong una, pinayuhan ako ni Leslie na huwag munang maging pabigla-bigla, at pinayuhan din ako ni Harem na huwag maging pabigla-bigla, ngunit ako ay determinadong gawin ito kaya hindi ko ito mapigilan, at ngayon alam ko na ang kahihinatnan ng pagiging pabigla-bigla. Hindi lang ako katugma sa gitnang yugto ng Unity Realm, at nasa ikalawang antas pa rin ako ng gitnang yugto, medyo impulsive talaga ako, at kung matunten iyon ni Riker. Ako iyon, hindi ko talaga naiisip kung ilang araw pa ang mabubuhay ng aking pamilya at mga kaibigan. Ako, I have to make my move first, the more time I delay, the worse it will be for me, kahit hindi ako ang kalaban ni Riker, pero saan naman, kung pipiliin kong maging impulsive, kailangan kong bayaran ang presyo. Ngunit, paano ko gagawin ang aking paglipat? Ang pagpatay sa sikat ng araw, ako ay naghahanap ng kamatayan. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata, nag-isip ng ilang minuto, at nagsabi, kung gayon, maaari ko lang subukan na gumamit ng ilang paraan upang makita kung kaya kong harapin si Riker, anong ibig sabihin. Poison. Isang sneak attack. Siege. Wala sa kanila ang tila partikular na magagawa, malaking ulo. Sa sandaling iyon, ang inspector na ipinadala ni Peter ay nagmamadaling tumakbo at nagsabi, Senior Lance, ang pamilyang Harrison ay gumawa ng panibagong pag-unlad. Magsalita ka dali. Ang unang hinala ng pamilyang Harrison ay si Lance, at ngayon, pinapatay na sina Riker at Paulina si Lance pati na rin ang pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Dongfang at sinasabing 12-dosenang mga tao mula sa pamilyang Dongfang ang namatay kaya malayo. Sino si Lance? Ang Dongfang family ay isang She-class na pamilya sa North Empire, at si Lance, ang tanging isa sa Unity Realm ng pamilya, ay isang malakas na tao sa tuktok ng early Unity Realm. Ilang dekada na ang nakalipas, nagkaroon ng matinding away ang pamilya Dongfang. Kasama ang pamilyang Harrison, ngunit wala ni isa sa kanila ang aktibong nagdulot ng hidwaan sa nakalipas na ilang dekada. Sinabi ni Lance, kaya, dahil sa ginawa kong paghihiganti, ang Eastern family ang sisihin, ang pamilyang Harrison, ito ay talagang walang awa. Nakita ni Lance ang pagpatay ng pamilyang Harrison sa pamilyang Silangan, at hindi niya maiwasang isipin ang sarili, kung siya ay matunten, ang resulta ay pareho, katulad ng naisip ni Lance. Ang presyo ng impulsiveness, pagpili ng paghihiganti bago magkaroon ng ganap na lakas, ay walang ingat. Sige at suriin mo. Senior Lance, ang pamilyang Harrison ay nagpadala na rin ng maraming investigator at kumuha ng maraming investigator para tumulong, basta't, hanggat nalaman ng mga investigator ng pamilyang Harrison na nakapasok ka sa Unity Realm, kung gayon ikaw ay magiging lubhang maunlad sa ang ranggo ng mga sospek ng pamilyang Harrison, Senior Lance, para sabihin ito ng tahasan, kailangan mong maging handa sa katotohanan na tumuntong ka sa Unity Realm, imposibleng maging airtight, ngayong gabi ay maaaring hindi posible, ngunit, para sa hindi bababa sa 3 mga araw, malamang na mascout ito, at sa oras na iyon, ang ranking ng iyong hinala ay agad na darating sa harapan, at hahanapin ka ng pamilyang Harrison. Salamat, nag-iisip na ako ng countermeasure, patuloy na subaybayan ang pamilyang Harrison para sa akin, lalo na si Riker. Oo. Sa sandaling umalis ang investigador, nagmamadaling dumating si Prinsipe Harem. Harem, nandito ka na. Ngumiti si Lance. Si Charlie ay abala, Lance, nasa mood ka pa ring tumawa, alam mo ba na ang pamilyang Harrison ay pinaghihinala ang pamilya ng Silangan at ngayon ay nangangaso at pinapatay ang Eastern Zing at pinapatay din ang mga likas na kapangyarihan ng pamilyang Silangan at henyo anak na lalaki at babae. Ang bagay na ito ay nagulat sa Imperial Court, maging ang aking ama ay naalarma. Grabe, pati emperador na alarma na. Kalokohan, mahirap para sa North Empire na magkaroon ng away sa pagitan ng Unity Realm powerhouses sa loob ng mga dekada, ngunit kapag nagkaroon ng away sa pagitan ng Unity Realm powerhouses, nangangahulugan ito na kahit isang pamilya ang mapapawi. 842. Ngayon, natatakot akong mapuksa ang Eastern family. Paanong ang isang mahalagang bagay ay hindi mabigla sa korte ng imperial? Lance,
Maaaring naging masyadong mapusok ka, ngunit kapag nagawa na ng isang malakas na tao ng Unity Realm. Ito, dapat niyang lipulin ng buo ang kabilang panig, o kung hindi ay walang katapusan ang gulo pagkatapos. Ngunit sa kabutihang palad, ngayong alam na ng Darlington City na nakatuntong ka na sa Unity Realm, dapat walang iba kundi ako at si Asang. Ngumiti si Lance, ang ika-18 prinsipe at ang kanyang mga pantulong na ministro, pati na rin si Lady Violet Concubine, alam lahat. Tapos na, kapag nalaman ka ng mga scout ng pamilyang Harrison mula sa kanila, natatakot ako, malapit nang dumating ang pamilyang Harrison na hahanapin ka, at mauulit sa iyo ang trahedya ng Eastern family. Sinabi ni Lance, iniisip ko rin ang bagay na ito, dahil pinili ko na ang pagkakataong ito na gawin ito, walang dapat pagsisihan, kailangan kong maging handa. Gusto mong labanan si Riker hanggang kamatayan? Oo. Lance, nababaliw ka na ba? Sa katunayan, nandito ako ngayon dahil gusto kong tumakas ka bago pa malaman ng pamilyang Harrison ang tungkol sa iyo, at isama mo ang iyong mga kamag-anak, kung hindi, wala kang oras para tumakbo. Umiling si Lance at sinabing, hindi ako makatakbo, kahit na kaya kong tumakbo kasama ang ilan sa aking mga kasintahan, ngunit paano ang kanilang mga pamilya? Sa kalupitan ng pamilyang Harrison, imposibleng maligtas ang kanilang pamilya, at itulak silang lahat. Pipilitin akong magpakita. Dahil ang pagtakbo ay pipilitin silang lahat na magpakita ng kanilang sarili, kung gayon bakit ako magsisikap na tumakbo ngayon? Gawin mo ito, gawin ito kasama si Riker. Ikaw. Sige, Harem, bumalik ka? Gusto kong tumahimik. Nga pala, may alam ka bang malalakas na lason o anuman? Umiling si Peter na humihingi ng paumanhin, hindi, kung kilala ko ang makapangyarihang mga master ng lason, hindi ka sana haharap sa ganoong kahirap na sitwasyon noong tinamaan ka ng 3-Corp Scripture Ancient Poison ng pamilyang Harrison. Nang marinig ni Lance ang tungkol sa 3-Corp Sutra Ancient Poison, hindi niya maiwasang isipin si Brenda. Mahigit 1 taon na mula noong nakita niya si Brenda, at hindi niya alam kung ano ang kalagayan niya ngayon. Noong panahong iyon nang siya ay tinamaan ng 3-Corp Scripture Ancient Poison ng pamilyang Harrison, inilabas ni Brenda ang lason sa kanyang sariling katawan, halos patayin siya, ito ay ang kanyang sakripisyo ng kanyang sariling katawan upang sugpuin ito, at sa huli, ito rin. Naging dahilan ng pagiging inutil ng kanyang mga Meridian, at higit pang mga kahihinatnan na hindi alam ni Lance. Habang si Lance ay nag-iisip pa rin kung paano haharapin si Riker, sinabi niya, Brother Lance, nandito si Sister Brenda. Brenda. Oo. Papasukin mo siya dali. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Brenda sa silid ni Lance na may malungkot na mukha. Hinahanap mo ako. Tanong ni Brenda na may kalmadong mukha, matagal na kaming hindi nagkita, pero sa totoo lang napakalma niya, at parang hindi nagkusa si Lance. Para tawagan siya, maaaring hindi pa siya handang puntahan si Lance. Gayunpaman, sa ngayon ay wala si Lance sa mood na sabihin kung anong uri ng ugali mayroon siya. Masyadong abala si Lance sa pagtatanong, Brenda, 1 taon na ang nakalipas mula noong hindi tayo nagkita, saan ka napunta ngayong taon? Bakit hindi ka pumunta sa Martial Arts Academy? Martial Arts Academy, walang saya, tapos umalis na ako. Kamusta ka ngayon? Anong ibig mong sabihin? May poisoning. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay ang katawan mo, bago ako tinamaan ng 3 bangkay na Sutra Ancient Poison, huwag mong isiping hindi ko alam na inilipat mo ito sa sarili mong katawan, bagamat nang maglaon ay kinuha ko ang panlunas, ngunit ito ay matagal na. Lumipas ang buwan na incubation period ng toxicity, maayos na ang katawan mo ngayon, tama ba? Sinabi ni Brenda, ayos lang, bukod sa mga nasirang Meridian, bakit hindi mo ako tinanong tungkol sa aking poison technique? Mas nag-aalala ako sa iyong kalusugan, sabi ni Lance. Ang puso ni Brenda ay mas bumilis at nanlamig ng ilang segundo, at sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng ang punto ay nahihiyangham, pagkatapos ay sinabi, ako ngayon ay isang 12-rank Poison Master. 12 grade Poison Master. Oh,
Hindi ba't katumbas iyon ang punto na kaya mo nang labanan ang mga unang yugto ng Unity Realm powerhouses gamit ang iyong mga lason? Tama. Brenda, hindi talaga ako nagkamali tungkol sa iyo, ikaw ay isang napakatalino na master ng lason, kung may pagkakataon pa akong bumuo ng isang mersenaryong grupo sa hinaharap, dapat kitang imbitahan na sumali, dahil, walang mersenaryong grupo ang maaaring kulang ng Poison Master. Si Brenda ay seryosong tumingin kay Lance, sa katunayan, si Brenda ay espesyal na sumugod dito mula sa kanyang pamilya dahil narinig niya na ang isa sa mga powerhouse ng Unity Realm ng pamilyang Harrison ay napatay, at agad niyang nahulaan na posibleng si Lance ang gumawa. Ito. Sa makatuwid, agad siyang sumugod dito, gusto lamang niyang makita kung matutulungan niya si Lance sa anumang paraan, kahit na siya ay madawit ni Lance. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Pinatay mo ba si Shane? Tanong ni Brenda. Oo. Ikaw talaga, magtatanong ba ako, sapat na ang iyong kapangyarihan para durugan ang pamilyang Harrison? Hindi makapaniwalang tanong ni Brenda. Hindi. Ang kasalukuyang kaharian ko ay ang pangalawang antas ng Early Unity Realm, at ang pinakamalakas kong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nasa tuktok ng Early Unity Realm. Kung haharapin ko ang Middle Unity Realm, wala akong pagkakataong manalo. Namuti ang mukha ni Brenda at malakas na sinabi, kung gayon ay inatake mo pa rin ang pamilyang Harrison. I'm sorry. Hindi ko na talaga kaya, sa totoo lang pinayuhan na ako ng iba dati, pero isa akong taong mahilig lang gumawa ng mga bagay na peligroso. Brenda, posible rin na sa loob ng 2 araw, hahanapin ako ni Riker, hindi magandang bagay na lumapit ka sa akin ngayon, baka malagay ka sa gulo. Hindi ako natatakot, basta, paano ka? Ano pa bang magagawa ko kundi harapin? Ngunit hindi mo ba sinabi na ang iyong pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay nasa tuktok ng unang bahagi ng Unity Realm? Ang Riker na iyon ay nasa gitna ng Unity Realm. Kung hindi ka manalo, kailangan mong lumaban, di ba? May magagawa ka ba para matulungan ako? Hindi ako manalo, dagdagan ko lang ng paraan, like, effectively restricting the other party's poison or something. Sinabi ni Brenda, lubos kong nalutas ang misteryo ng 3-Corp Scripture Ancient Poison ng pamilyang Harrison. Sa taong ito, batay sa 3-Corp Scripture Ancient Poison ng pamilyang Harrison, nakagawa ako ng bagong lason, pinangalanan ko itong 3-Corp Mosquito Incense. 3-Corp Mosquito Incense. Gaano kalala ang lason mo? Ang lason kong ito ay binuo batay sa 3-Corp Scripture Ancient Poison, kaya ang kapangyarihan nito ay higit na lumampas sa 3-Corp Scripture Ancient Poison. Na makakapagdulot lamang ito ng mga epekto sa mga taong nasa ibaba ng maagang yugto ng Unity Realm, at hindi epektibo laban sa malalakas na tao sa itaas ng gitnang yugto ng Unity Realm, ngunit ang aking 3-Corp Mosquito Incense ay may 12 antas ng nakakalason na kapangyarihan at kayang harapin ang gitna. Yugto ng Unity Realm. Wow! Hindi ito tulong ng langit. Tuwang-tuwa si Lance. Gayunpaman, hindi natuwa si Brenda at sinabing, hindi ko natapos, ang aking 3-Corp Mosquito Incense ay hindi pa rin perpekto. Not perfected yet. Ibig sabihin ba ay isang empty phrase ang sinabi mo sa akin? Hindi naman, kahit na hindi pa ito na perpekto, ngunit, ang 3 bangkay na insenso ng lamok ay maaari pa ring harapin ang unang antas ng Mid-Unity Realm, ngunit, ang pangalawang antas ng Mid-Unity Realm, hindi ito gagana, kahit na, hindi masyadong makapangyarihan, at least hindi pa umabot sa puntong maimpluwensyahan ang ugali nila. Tanong ni Lance, sa madaling salita, ang iyong 3-Corp Mosquito Incense ay medyo epektibo lang laban sa Mid-Unity Realm. Tama. Ngumiti si Lance, tama na, ang aking Herculean power, kasama ang 3-Corp Mosquito Incense at ang aking Life Crystal, isang labanan laban sa pinakamalakas na ninuno ng pamilyang Harrison ay maaaring hindi imposible. 843. Balak mo talagang labanan si Riker hanggang kamatayan, di ba? Wala kang sigurado. Paano kung hindi ka manalo? Lahat ng kumpiyansa mo ngayon ay hypothetical, kaya huwag iniisip mo kung paano kung hindi ito gumana. No? Then let's die? Life is all about death. Hahaha.
Naikuyom ni Lance ang kanyang mga kamao at tumawa, at nahulaan lang ni Lance na dapat niyang labanan si Riker, ngunit ang lahat ay hula lamang, marahil ay hindi pa siya isang kalaban. Puno ng pagkabalisa si Brenda at nagtanong, ano ang life crystal na sinasabi mo? Hindi dahil sa curious si Brenda, ngunit gustong malaman ni Brenda kung ano ito upang matukoy kung si Lance ba talaga. Nagkaroon ng pag-asa na manalo. Naglabas si Lance ng 3 bowl ang kristal mula sa kanyang katawan. Ang 3 bowl ang kristal na ito, ang Life Crystal, ay nakuha mula sa isang sea beast sa Star Ocean Academy. Ang kanyang tungkulin ay hanggat inilalagay ko ang aking panloob na puwersa, maaari akong maglabas ng liwanag na kasing silaw ng araw, mas malakas ang aking panloob. Ang lakas, mas matindi at mas nakakasilaw ang liwanag. Sa aking kasalukuyang puwersang panloob, kahit na hindi ko masilaw si Riker, maaaring magdulot pa rin ito ng kaunting kakulangan sa ginhawa sa kanya, pagkatapos, ang life crystal na ito ay maglalabas din ng hadlang. Para protektahan ako, ngunit hindi dapat maging malakas ang hadlang, sa lakas ni Riker, dapat itong madaling masira, ngunit hinaharangan din ito ang kaunting kapangyarihan para sa akin. Hindi, basta, hindi ka mananalo laban kay Riker, hindi naman. Abala si Brenda sa sinabi. Nako, kahit hindi ito gumana, wala kang magagawa. Sige, Brenda, huwag kang mag-alala tungkol sa kung ano paman, ang buhay at kamatayan ay may kanya-kanyang kapalaran, kailangan mo lang akong tulungan na ihanda ang 3 bangkay. Insenso ng lamok, kung gayon, ito ay isang tahimik na paghihintay para sa pamilyang Harrison na matuklasan ako at sa wakas ay hahanapin ako, tayo, magsimula ng isang paligsahan. Pumikit si Lance at huminga ng malalim. Tahimik na lumabas si Brenda sa silid ni Lance. Hindi pinili ni Lance na tumakas, at hindi rin niya hinayaang makatakas ang kanyang mga kamag-anak, kapag ang Unity Realm ay nasaktan, ito ay isang do or die na sitwasyon at walang pagtakas. Nalaman ni Leslie ang balita at dumating din. Lance, baliw ka? Hindi ba sinabi ko sa iyo, huwag ka pa ring maging impulsive? Sa sandaling makita ni Leslie si Lance, hinati niya ang kanyang ulo at sinigawan siya. Leslie, salamat sa iyong pag-aalala, nagmamadali kang hanapin ako, hindi ka ba natatakot na madamay ako? Kahit na hindi ka natatakot, hindi ba ang iyong pamilya? Huminto si Leslie para ngumisi, nakakatuwa, ang pamilya ko ay isang maharlikang pamilya, gaano man kagaling ang pamilyang Harrison, paano nila lalabanan ang aking maharlikang pamilya? Hinahanap ang kamatayan. Lance, ngayon na bagay na lang. Bago malaman ng pamilyang Harrison ang tungkol sa iyo, kailangan mong magkaroon ng pagpipilian upang ipagtanggol ang iyong sarili ngayon. Anong ibig mong sabihin? You'll have to find stronger backing if you want to defend yourself. I have a way out here, gusto mo ba? Sabihin mo sa akin. Ang aking pamilya ay isang maharlikang pamilya, ngunit ang aking pamilya ay gutom din sa talento, ang iyong talento, narinig ng aking pamilya ang tungkol dito, kung handa kang sumali sa aking pamilyang Smith, kung gayon ang ninuno ng Unity Realm ng aking pamilya, ay pipiliin na protektahan ka. Hahaha. Tumawa si Lance. Anong pinagtatawanan mo? Leslie, gusto mong sumama ako sa pamilya Smith. Niloloko mo ba ako? Bakit hindi? Leslie, kahit si Ben ay hindi gumawa ng doorstick at tinanggihan ang kahilingan ni Yvonne, sa tingin mo ba ako, si Lance, ay mas walang dangal kaysa kay Ben? Teka, hindi mo man lang ako pinakinggan, kung sino ang pinakasalan mo sa pamilya. Sinabi ni Lance, hindi na kailangang sabihin, dapat na ikaw iyon. Natigilan si Leslie, hindi niya inaasahan na iisipin ni Lance na siya iyon, hindi. Sa paglipas, akala ni Lance ay siya iyon, ngunit tumanggi siya. Hoy, akala mo ako yon, bakit ka tumanggi? Hindi ba ako sapat para sayo? Hindi naman sa hindi ako karapat-dapat, pero ayokong mapabilang sa pamilya, and by the way, ikaw ba talaga yan? Ang iyong pamilya Smith ay talagang down to earth para i-recruit ako at gamitin ka bilang kasal. Partner, tila ako ay lubos na pinahahalagahan ng iyong pamilya.
Si Lance ay mapagmataas, dahil, si Leslie ay itinuturing na isang napakahusay na bata sa pamilyang Harrison, at napakaganda, ito ang dapat na pinakamataas na tuntunin. Natahimik si Leslie at sinabing, paumanhin, hindi mo naiintindihan, hindi ako ginagamit ng pamilya ko para pakasalan ka. Kung hindi ikaw, sino yun? Oo, ito ay isang babae na nagngangalang Lucring Smith. Nyahahaha. Lucring, ang corny ng pangalan, kasing ganda mo ba siya? Hindi yun, ako ang numero unong kagandahan ng pamilya Smith. Sige, put the crap, ano ang Lucring? Hindi siya maganda, pero hindi rin siya pangitla, at hindi rin masama ang kanyang talento. 20 taong gulang na siya sa taong ito at nakarating na sa kalagitnaan ng hautian, medyo umaasa pa siyang makatuntong sa likas na langit bago siya lumiko. 24 at maging isang talentong imperial. Ay po. Dumura ni Lance. Anong ibig mong sabihin sa pagdura? Nima, insulto ba ito? Kunin mo ang mga ganyang gamit at subukan mong isama ako sa pamilya at maging doorstick ng pamilya Smith mo. Masyado kang nag-o-overthink, Lucring is pretty okay la, it's just that, compared to you, it's pretty ordinary, compared to other 20-year-olds, it's not bad at all. Bullshit, bakit hindi ka inangako sa akin ng pamilyang Smith? Iniisip ba ng pamilyang Smith na hindi ako sapat para sa iyo? Napabuntong hininga si Leslie at sinabing, Lance, alam mo ba na napakaraming nangyari sa taong ito sa Shanghai Academy, at ang katawan ko ay pinaikot-ikot mo ng maraming beses, ngunit hindi pa tayo nagdeklara ng mag-asawa, kaya ba yun? Bakit? Nako, kasi, hinanap na ako ng pamilya ko, siguradong ako na ang pinakamagandang anak sa pamilya ko ngayon, paanong hindi mapapakinabangan ng pamilya ko? Hindi ako magsisinungaling sa'yo, malamang na maging ako ang asawa ng Cloud King. Ano ang Cloud King? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Siya ay isang nakatatandang prinsipe ng North Empire, na koronahan ng hari, gaya ng nakikita mo. Nakoronahan na ng hari. Oo, alam mo na kapag naabot mo na ang huling yugto ng Unity Realm, maaari kang makoronahan bilang hari. Si haring yun, ay isang prinsipe na nakarating sa Hautian Realm at nakoronahan na bilang hari. Siya ay 60 taong gulang pa lamang nito. Taon, at masasabing napakalaki ng kanyang potensyal sa hinaharap, kahit na hindi siya maging isang emperador sa hinaharap, isa pa rin ang pinakamataas na makoronahan bilang hari. Ang aking pamilya, paano nila ako maaaring ipakasal sa iyo? Ikaw alam mo, ang mga asawa ng kasalukuyang emperador, bawat isa sa kanila ay mga henyo, ito ay upang matiyak na ang mga supling ay may malakas na gene. Ang mga haring ito, bahala na kung sino ang hari. Ngumuso si Lance, kaya, sa mata ng iyong pamilya, ako, si Lance, ay hindi karapat-dapat para sa iyo, hindi kasing husay ng Cloud King na iyon. Ako, si Lance, ay karapat-dapat lamang sa Lucring na iyon ng iyong pamilya. Sinulyapan ni Leslie si Lance at galit na sinabi, kailangan ko bang sabihin ito para masaktan ang iyong puso, hindi ba halata, sa mata ng aking pamilya, o kahit sa mata ng sinumang makaharing pamilya, saan ka possibly compared to those kings? Lance, that's why, after all that happened last year, we never became lovers. Kasi kung magdedeklara ako ng couple with you, it will only harm you. 844. Talagang nabalisa si Lance, toro ba ang koronahang prinsipe? Bagaman, ang huling yugto ng Unity Realm ay talagang isang antas na ang kasalukuyang Lance ay hindi isang kalaban, at kailangan pa ni Lance na mag-alala tungkol sa kalagitnaan ng yugto ng Unity Realm, si Riker, na wala sa ang parehong antas ng prinsipe na nagsilid sa hari pa rin. Lance. Para saan? Ang tingin ni Lance ay napunta kay Leslie, at nakita lamang ni Leslie na biglang hinubad ang kanyang mahabang palda, lumabas ang kanyang puting balat, at pagkatapos ay hakbang-hakbang patungo kay Lance. Anong ginagawa mo? Si Lance ay abala sa pagtatanong, gusto ni Leslie na mabaliw sa sikat ng araw. Namula si Leslie at sinabing, ano sa tingin mo, hehe?
Pagkatapos sabihin iyon, hinubad ni Leslie ang isa pang piraso ng damit. Ngumuso si Lance, consort of the Cloud King, "Ay you fuck, hindi pa ito sa akin." "Ah, Lance, huwag kang masyadong bastos, okay? Hindi ba ikaw ang asawa ni Cloud King, bakit naman ako magiging malumanay sa consort ng iba, hahaha." Iyon ay sinabi, ngunit si Lance ay naglagay pa rin ng kaunting kahinahunan. Huwag na nating pag-usapan ang nangyari dito. Sa sandaling ito, sa palasyo ng North Empire. Nabalitaan ko na si Riker ay nagsagawa ng pagpatay sa Eastern Family, pinatay ang lahat ng mga anak ng Eastern Family na may malakas na talento. Oo, kapag pinili mong gawin ito, dapat mong tiyakin na walang kahihinatnan para sa kawalang hanggan, at naiintindihan ito ng bawat Unity Realm. Kailan matatapos ang kawalang katarungan, sa hinaharap, ang Eastern Family ay maaaring magkaroon ng mga anak na lalaki at babae na tumataas, hindi ba ito ay isang pagkakataon upang patayin ang pamilyang Harrison ng malinis pagkatapos? Kamahalan, nakikialon ka ba? Kung gusto mong makialam, kailangan mo lang sabihin na ang pamilyang Harrison ay hindi maglalakas loob na magpatuloy. Umiling ang Emperor, "Hindi. Kahit nasakop ko sila, may sarili silang kalayaan, nga pala, pinatay ba ni Lance si Shane o hindi?" Kamahalan, malapit nang bumalik ang mga taong ipinadala para mag-imbestiga. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang bantay sa labas. Kamahalan, bumalik na ang mga imbestigador. Papasukin mo sila. Tapos may 5 lalaki na pumasok. Tinanong ng emperador, "Kumusta ang iyong pagsisiyasat?" Kamahalan, pagkatapos ng aming imbestigasyon, hindi si Lance ang pumatay kay Shane. Nakakagulat na hindi, kung gayon sino ito? Ito ay isang lalaki na nagngangalang Lance Damon. Lance Damon. Taga Yellow Empire ba ito? Naalala ko na sa Unity Realm ng North Empire, walang nagngangalang Lance. Kamahalan, si Lance ay isang henyo na kamakailan lamang ay sumikat, siya ay kamakailan lamang ay tumuntong sa Unity Realm, siya ay dating isang oiliary minister kay Prince Peter. Oo, ang iyong kamahalan ay dapat na nakilala ang taong ito sa panahon ng Royal Pista noong nakaraang taon, nakatanggap siya ng maraming palakpakan para kay Prinsipe Peter noong panahong iyon, at partikular na pinuri ng iyong kamahalan si Prinsipe Peter sa paggamit sa kanya sa isang bukas palad na paraan. Oh, naalala ko. Tumango ang emperador at sinabing, "Sige." Pagkatapos nito, nag-apply ang kapanganakang ina ni Harem para sa mga dayuhang estudyante sa ngalan ni Lance, kaya naman walang sinabi si Lance sa North Empire sa loob ng kalahating taon noong nakaraang taon, habang siya ay pumunta sa Star Ocean Academy. Narinig ko na ang lakas ni Lance ay lumago ng napakabilis sa Star Ocean Academy na nang pumunta siya doon, siya ay nasa gitna pa rin ng likas, ngunit nang siya ay bumalik, siya ay nasa unang antas ng unang bahagi ng Unity Realm. Ano? Marahas na nanginig ang katawan ng emperador, natatakot ako na ito na ang pinaka nakakatakot na bilis ng paglubog sa kasaysayan, 1 taon na lang mula nang mag-aral siya sa ibang bansa, kung hindi. Ang mga tao ay wala ang kanyang bilis sa loob ng 30 taon. Ilang taon na siya, ilang taon na siya. Ang emperador ay abala sa pagtatanong. Ang taong ito ay 21. Boom! Nakaramdam ng hindi makapaniwala ang emperador, at syempre, may bumangon sa kanyang hinala. Ngunit paano niya napatay si Shane? Sa pagkakaalam ko, si Shane ay nasa unang bahagi ng ikalawang antas ng Unity Realm, ngunit hindi ba si Lance ay tumungo lamang sa Unity Realm? Paano ito gumagana? Kamahalan, si Lance ay talagang isang henyo, siya ay nasa unang bahagi ng unang antas ng Unity Realm, ngunit higit pa siya doon, kung paano niya siya pinatay, hindi alam ng aking mga nasasakupan, ngunit tiyak na si Lance ang pumatay sa kanya. Sa kasamaang palad, ang mga investigador ng pamilyang Harrison ay nakatutok na ngayon sa iba pa nilang mga kalaban at hindi pa natutuklasan na si Lance ay nakapasok na sa Unity Realm, kaya ang pamilyang Harrison ay hindi pa rin alam sa puntong ito. Mukhang may isa pang mahusay na henyo na malapit nang lumitaw sa aking North Empire, at hindi ko alam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa.
Nagsalubong ang mga kilay ng emperador, kung ito ay isang pagpapala, dapat itong suportahan, kung ito ay isang sumpa, ito ay dapat na mapuksa, ito ay isang katotohanan na alam ng lahat. Sinabi ng investigador na iyon, kamahalan, batay sa impormasyong natanggap namin sa ngayon, ang lance na ito ay mukhang hindi gustong manatili sa Darlington City. Ipinaliwanag na niya kay Harem na siya ay napakabata at gusto lang lumabas, gusto niyang magtatag ng mercenaryong group at gumawa ng paraan sa mundo, sa tingin ko ay wala siyang balak magplano para agawin ang trono. Bumantong hininga ang emperador, dahil wala na siya ngayon, hindi ibig sabihin na wala na siya sa hinaharap, na naglalakbay sa mundo, balang araw ay magsasawa siya, isang araw maglalakad siya. Sa bawat sulok, sa oras na iyon, hindi ito babalik sa kalmado, sino ang magsasabing wala siyang ambisyong maupo sa mundo sa oras na iyon? Iyon, ang aking mga nasasakupan ay, hindi maglakas loob na magkomento, sabi ng scout. Ang malapit na ministro sa panig ng emperador ay nagsabi, kamahalan, paano kung putulin ang ugat ng problema? Nakakahiya, ako ang controller ng North Empire, natatakot pa ba ako sa junior na ito nakakapasok lang sa Unity Realm? Sabik na putulin siya. At ano ang ibig sabihin ng kanyang kamahalan? Obserbahan muna natin, kung matukoy niya na ito ay isang hindi makontrol na mabangis na kabayo sa hinaharap, hindi pa huli ang lahat para sabihin ang lahat, ngunit sana ay hindi siya magbago ng puso. Malamig ang tingin ng emperador, mas magiging maingat siya sa anumang bagay. Pag-iral na magbabante sa kanyang imperyo, makabubuti kung sisiguraduhin niyang walang pinsala, ito ay magiging isang imperial na proteksyon. Sa sandaling ito, si Lance ay nasa kanyang patio, si Lance ay dapat palaging handa para sa isang labanan kay Riker. Talaga bang kayang labanan ng Great Power Divine Merit dagdag Life Crystal dagdag 3 Quartz Mosquito Incense si Riker, na nasa ikalawang antas ng Mid-Unity Realm? Sa katunayan, si Lance Damon mismo ay nakakaramdam ng labis na pag-aalinlangan. Hindi ako maaaring kumuha ng mga hindi kinakailangang panganib. Pero, may choice ba ako? Marahil ito na ang tamang panahon kung maghihintay ako hanggang sa ako ay maging Mid-Unity Realm sa hinaharap bago kumilos laban kay Riker, ngunit kung gagawin ko ito ngayon ng maaga, dapat kong bayaran ang halagang nararapat sa akin. Sa ngayon, ito ay tila ang presyo ay isang dagdag 1% pagkakataon ng kamatayan. Basta, mag-away tayo kung ganoon, death is nothing. Kuya Lance. Sa sandaling iyon, ang boses ni Sarah ay nagmula sa kanyang likuran. Sarah, anong meron? Si Sarah ay tumatakbo gamit ang kanyang espada. Hindi sinabi ni Lance kina Bella, Elsa, Sally, at Sarah, Ben, at Xavier tungkol sa nangyari sa pamilyang Harrison, kung hindi ay nagmamadali sila ngayon. Brother Lance, hiniling mo sa akin na gawin ang Killing God Saber Technique, ang Descending Dragon Sword Technique, para pasimplihin ito, nagtagumpay ako, talagang tumaas ang kapangyarihan nito ng 12-dosenang beses, natatakot ako na matatalo ko na ngayon. Ang huli na katutubo o maging ang kompletong katutubo sa aking maagang likas na kaharian. 845. Pupunta ako. Nagulat si Lance, si Sarah ay tunay na likas na matalino, ang iyong kapatid na babae, sa unang bahagi ng likas na kaharian, nang ahas siyang sabihin na natalo niya ang innate perfection, ito ay isa pang Lance na buhay, kahit noong si Lance ay nasa likas na kaharian, hindi niya ito magagawa. Brother Lance, lahat ng ito ay salamat sa iyo, kung di mo ako inutusan, paano ako magkakaroon ng ganoong kataas na kasanayan sa martial arts? Ngayon ay alam ko na sa wakas na ito ay isang kumpletong pag-aaksaya ng oras upang maging sa matandang dekano ng Marshall Island, at talagang sundin ang pakay ni Kuya Lance. Sinabi ni Lance, Sarah, iwagayway mo ang God-Killing Blade Technique at ang Dragon Descending Sword Technique para makita ko. Okay le. Si Sarah ay orihinal na gumanap ng God-Killing Saber Technique at ang Descending Dragon Sword Technique. Gaya ng inaasahan, ang dalawang discarding ito ng espada ay 12-dosenang beses na mas makapangyarihan pagkatapos na maging simple.
Bahagyang naitulak ni Lance si Sarah, at naintindihan na niya ito sa isang lawak, ang kanyang talento ay masyadong malakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon, agad na sinabi ni Lance, kung pasimplehin ko ang God-killing at Dragon-descending sword techniques, at pagkatapos ay pagsasamahin ang mga espada, gaano ako kalakas. Sa tabi niya, si Sarah ay abala, Kuya Lance, ano ang sinabi mo? Laban kay Hoyin. Sa pagkakaalam ko, si Riker ang pinakamalakas na ninuno ng pamilyang Harrison. Wala nang oras si Lance para magpaliwanag ngayon at sinabing, sige, Sarah, sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol dito mamaya, ngunit sa ngayon kailangan ko munang mag-ensayo. Inilabas ni Lance ang kanyang espada at saber at agad na isinagawa ang Killing God Saber technique na Good Descending Dragon Sword technique, at ito ay ang pagbabago ng pagiging komplikado tungo sa pagiging simple na naintindihan ni Sarah, at pagkatapos ay ang kombinasyon ng saber at espada muli. Napabulala si Sarah sa kabilang panig, talagang napakagaling ni Brother Lance, matagal ko nang naintindihan na sanayin ang buong hanay ng pagbabago ng pagiging komplikado tungo sa pagiging simple ng mga espada at mga diskarte sa espada, isang beses lang itong nakita ni Brother Lance, at siya. Mas nag-practice ito kaysa sa akin, at kombinasyon pa rin ito ng mga espada at kutsilyo na hindi ko matutunan, masyadong henyo. Nagningning ang mga mata ni Sarah sa pagsamba. Ang kombinasyon ng sable at espada ni Lance ay orihinal na hindi sapat na makapangyarihan upang tumugma sa kanyang kasalukuyang kaharian, at maging ang mabibigat na mga espada mula noon ay mas mababa na, lalo pa ang isang suntok ng 50,000 jin, ngunit ngayon, ang kombinasyon ng saber at espada na naging komplikado sa simple ay may kapangyarihan na malapit na sa isang suntok ng 50,000 jin. Phew! Huminto si Lance, bumantong hininga, at sinabing, ang sword and sword combination pagkatapos na gawing simple ang pagiging komplikado ay hindi nagbigay sa akin ng anumang napakalakas na tagumpay, ngunit ito ay katumbas ng 50,000 Jin feast ko. Mabuti rin na ibinahagi din nito ang aking presyon, pagkatapos ng lahat, ang aking panloob na lakas ay sapat lamang upang ihagis ang isang suntok ng 50,000 Jin ng kapangyarihan ng 4 na beses, at pagkaraan ng 4 na beses ay wala nang natitirang lakas sa loob. Ngayong mayroon na akong isang katulad na kapangyarihan, pagiging komplikado tungo sa pagiging simple, ito ay magpapahintulot sa akin na ipagpatuloy ang kapangyarihang ito sa pakikipaglaban pagkatapos na hindi gumana ang Herculean Divine Power. Sa loob ng puso ni Lance, may higit na tiwala sa tunggalian na ito. Ibinaba ni Lance ang kanyang talon at espada at sinabing, sige, Sarah, puntahan mo ang lahat, mayroon akong ipagtatapat sa inyong lahat. Mabuti. Pagkalipas ng ilang minuto, sa isang bulwagan, ang mga babae ni Lance, pati na ang kanyang maliliit na kaibigan ay lahat ay nagtipon sa bulwagan, maging sina Brenda at Leslie ay naroon. Sinabi ni Lance, lahat, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay dito, nakagawa na ako ng hakbang laban sa pamilyang Harrison, ibig sabihin, nagsimula na ang paghihiganti ko sa pamilyang Harrison. Ano? Nagsisimula na, wala ka bang lakas para gawin yan ngayon? Sabi ni Uranus. Nako, napatay ko na si Shane, at ngayon ay tinutuntun din ito ng pamilyang Harrison, maya-maya ay malalaman ng pamilyang Harrison na ginawa ko ito, at sa oras na iyon, oras na para sa akin. Para labanan si Riker hanggang kamatayan. Siyempre, hindi kayo dapat magtanong tungkol sa lakas dahil hindi ko rin alam, kaya ko lang lumaban, pero syempre, hindi ako ganap na bulag. Tila nawala ng malay ang lahat kung ano ang masasabi nila, at nagkaroon ng katahimikan. Ngumiti si Lance, huwag kang ganyan, maniwala ka sa akin hindi ganoon kadaling namatay si Lance. Ngayon, may kailangan akong gawin. Ano ito? Si Elsa ang unang nagtanong. Oh, dahil hindi maiiwasan ang pakikipaglaban ko kay Riker, at sa loob lang ng mga susunod na araw, syempre kailangan kong patayin si Paulina Harrison. Si Paulina ang number 2 Unity Realm ancestor ng pamilyang Harrison, kaya pinatay siya. Bago kami mag-away ni Riker ay sisiguraduhin man lang na hindi ako makukubkob nila kapag nakipag-away ako kay Riker, na nagiging sanhi ng pag-atake sa tiyan.
Pigilan mo akong patayin kayo para guluhin ang puso ko kapag lumaban ako. Riker. Ang lahat ay walang malay na tumango. Oo, ang pagkakaroon ni Paulina ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa labanan sa pagitan ng Lance at Riker. Si Paulina ay dapat harapin bago iyon. Scout, nasaan si Paulina ngayon? Bumalik sa Senior Lance, 6 na oras ang nakalipas, si Paulina ay kasama na ngayon sa Eastern Family. Paano si Riker? Sinundan ni Riker si Lance at hindi nagpakita ng sarili. Hindi ko alam kung nahuli na niya at napatay si Lance, pero sigurado ako na hindi ganoon kadali. Nagtatago si Lance sa isang malaking lungsod, hindi iyon madaling hanapin. Tumango si Lance. Noong una ay hinabol din siya ng pamilyang Harrison. Ang mga malalaking lungsod ay talagang madaling itagos sa mga tao. Syempre, ngayon ay mayroong isang komplikado, madaling sabihin, mahirap sabihin, depende sa lakas ng ang kani-kanilang talento ng pamilya. Gaya ng orihinal na Lance, sa pagkakaroon ni Sarah bilang isang hacker, walang halaga ng mga hacker mula sa pamilyang Harrison ang makakahanap ng anumang bakas ni Lance. Sa sandaling ito, isa pang investigador ang tumakbo. Senior Lance, si Paulina ay bumalik sa Darlington City at ngayon ay bumalik sa Harrison residence. Mabuti, oras na para hanapin siya. Ang malamig na liwanag sa mga mata ni Lance ay kumislap. Ito ay isang sama ng loob na walang pagpipilian, maliban kung pinili ni Lance na kalimutan ang nakaraang pagtugis sa kanya ng pamilyang Harrison. Kumuha si Lance ng 2 napakataas na kalidad na kutsilyo at espada mula sa bahay ng prinsipe sa harem, bagamat hindi pinansin ni Lance si Paulina, ngunit kung sakaling mabangga niya si Riker. Dumating si Lance sa tirahan ni Harrison ng lantaran at tapat. Stand-in, Watman. Ang 2 mahuhusay na anak ng pamilyang Harrison sa pasukan ng Harrison Mansion ay nagpatigil kay Lance. Anong 2 matatalo na hindi man lang makita si Lance, isang malakas na tao ng Unity Realm. Nasaan si Riker? Bold. Ang pangalan ba ng ninuno natin ay pwede mong isigaw? Sigaw ng isa sa mga subs. Sampal. Sinampal siya ni Lance hanggang sa mamatay, bumagsak ang lalaki sa lupa at hindi na muling bumangon. Hindi na kailangang patayin ni Lance ang isang mahina, gayunpaman, nakita ni Lance na pinatay ng pamilyang Harrison ang lahat ng mga henyong anak ng pamilyang Silangan. Mula dito makikita na dahil pinili niya na gawin ito, pinakamahusay na patayin lahat ng mga ito at hindi nag-iiwan ng anumang kahihinatnan, dahil, walang garantiya na balang araw, isang tiyak na anak ng pamilyang Harrison ang babangon at papatayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Lance. Sa makatuwid, ginagaya lamang ni Lance ang pamilyang Harrison. 846. Ikaw. Say, nasaan si Ho Silver? Kami, ang aming ninuno ay nasa labas. Nasaan si Brayden? Siya, kakabalik lang niya, nasa bahay na siya, you better not mess around. Ngumiti si Lance, dapat mong malaman ang tungkol sa nangyari sa iyong pamilyang Harrison, ang ninuno na iyon na si Shane, alam mo ba kung sino ang pumatay sa kanya? Sino te? Ako ito. Ngumiti si Lance, at bigla na lang, ang batang Harrison na henyong iyon ay nakaramdam ng kilabot sa ngiti ni Lance, tumalikod sa gulat, tumakbo papunta dito, at sumigaw, matandang ninuno. Bang! Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, namatay ang batang henyo ng pamilyang Harrison na iyon. Tinapakan ni Lance ang kanyang bangkay at pumasok sa pamilyang Harrison. Ang pangunahing dahilan ni Lance sa pagtatanong kay Riker ay upang kumpirmahin kung si Riker ay nasa bahay, at ngayon ay tila si Riker ay talagang wala sa bahay, at si Paulina lamang ang nakabalik. Pati na rin, patayin muna natin si Paulina, at pagkatapos ay lipulin ang lahat ng mga likas na ulo at mga kinatawang pinuno ng pamilyang Harrison. Ang mga ulo ng pamilyang Harrison na ito, sila ang nag-utos sa paghahanap kay Lance noong una, at marahil, sila hindi kailanman pinangarap na sa ganoong kaikling panahon, si Lance ay maghihiganti sa kanila, at ito ay nakamamatay. Agad na lumipad si Lance sa bubong at pinakawalan ang kanyang momentum. Sa susunod na sandali, sa hilagang silangan na sulok ng Harrison Mansion, isang malakas na tao ng Unity Realm ang sumugod palabas.
Sa isang sulyap, nakita ni Lance na ito ay isang matandang babae na mukhang nasa edad 50, na may pulang mukha at nasa unang bahagi ng ikatlong antas ng Unity Realm. At kasabay nito, maraming mga likas na pinuno ng antas ng clan at vice clan na pinuno at kung ano-ano pa ng Harrison Mansion ay nakadama rin ng malakas na hangarin na pumatay sa kalangitan, isang malamig na kapaligiran, at lahat ay tumangala sa kalangitan. Kabilang sa mga ito, ang ilan sa mga innate great perfectionist ay nakilala si Lance sa isang sulyap. Sa kalangitan, tumingin si Lance sa matandang babae na lumilipad at nagtanong, "Ikaw ay si Paulina Harrison?" Sino ka?" Tanong ni Paulina na nakakunot ang noo, habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng mamamatay tao na aura, dahil, nakaramdam din siya ng malakas na mamamatay tao na aura sa katawan ni Lance. "Ano ako, hehe? Baka kung tatanungin mo yung mga clan leaders ng pamilyang Harrison or something, malalaman mo, kasi, nung mahina pa ako, muntik na akong mamatay sa kamay nila, pero sa kabila ng matinding paghihirap ko. Marami sa aking mga kamag-anak ang namatay dahil sa akin." Sabi ni Lance. Galit na sabi ni Paulina, "So, ang taong nasa likod ng pag-ataking ito sa aking pamilyang Harrison ay ikaw. Ikaw ang pumatay kay Shane. Hindi Eastern Massive." Sabi ni Lance na may ngiti sa kanyang balat, "Oo, pinatay ko si Shane, naaawa ako sa Riker mo, pero naging tanga ako para habulin si Lance, sorry talaga sa pamilya Dongfang, natatakot ako, sisihin din ako ng pamilya Dongfang dito, sana makatagal si Lance, kung hindi, magkakaroon ako ng isa pang kaaway." "Lance, bakit mo ito ginagawa?" Brayden ay umungal sa dalamhati, ang pamilyang Harrison ay namatay sa isang Unity Realm, ito ay isang magandang bagay, anumang Unity Realm, ito ay hindi isang bagay na maaaring madobal, ito ay hindi isang bagay na maaaring linangin sa pamamagitan lamang ng pagnanais na linangin ito ay isang bagay na nangangailangan ng paglikha ng langit at lupa upang magkaroon ng kapanganakan ng isang kaharian ng pagkakaisa ganoon lang, ito ay ganoon din, sinasabing kamatayan, kaya si Brayden ay napakagalit. Malamig na ngumuso si Lance, "Bakit? Hindi ko lang ba nilinaw iyon? Noong mahina ako, hinabol ako ng iyong pamilyang Harrison, at ngayon, nandito ako na may paghihiganti. Ngunit hindi mo kailangang patayin ang pamilyang Harrison's Unity Realm." "Hahaha, nakakatawa, paano ako magsasalita tungkol sa paghihiganti kung hindi ko papatayin ang pamilyang Harrison Unity Realm mo, kung papatayin ko ang patriarch ng iyong pamilyang Harrison, vice patriarch, lahat ng likas na eksperto, tatayo ka ba at panoorin ako?" Kinagat ni Brayden ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mamatay." "Oo, mamatay ka, nandito ako para kunin ang buhay mo ngayon." Ang galit na matandang babae ay biglang pinatay si Lance gamit ang isang espada. Si Lance ay napakadiin, may dalang-dalawang sandata sa kanyang likod, isang kutsilyo at isang espada, ang kamay ni Lance ay bumunot ng isang espada. Buzz! Hinampis ni Lance ang isang espada patungo sa mukha ni Paulina. Napaatras si Paulina nang mapagtanto niyang hindi niya kayang harapin ng direkta ang espada ni Lance kung siya ang unang umatake. Ito ay masyadong malakas, ang espada ni Lance ay tila napakasimple na halos wala nang natitira. Biglang naunawaan ni Paulina na ang sword technique ni Lance ay nakarating sa isang lugar kung saan walang gumagalaw na mas mahusay kaysa sa isang galaw, isang estado ng pag-iisip na hindi pa niya nararating, at natatakot ako na maraming tao sa gitna ng Unity Realm. Baka hindi rin maabot. Paano ito posible? Wow! Sa susunod na sandali, pinanood ni Paulina ang espada ni Lance, na tumusok sa kanyang leeg, napakasimple at malutong. Idiniin ni Lance ang kanyang palad sa tuktok ng kanyang ulo at sinabing, "Magpahinga ka sa kapayapaan, naway nasa Unity Realm ka pa rin sa iyong susunod na buhay." Pagkatapos sabihin iyon, inihagis ni Lance ang bangkay ni Paulina sa isang grupo ng mga tao sa lupa. Bang! Ang bangkay ni Paulina Harrison ay nabasag sa harap ng isang grupo ng mga tao sa lupa, at ang grupo ay nagulat, ang kanilang mga mukha ay namutla.
Sinipsip lang ni Lance ang lahat ng espiritual na enerhiya ni Paulina, ngunit hindi nalalante si Paulina sa kabila ng paghigop nito. Tila ang kontrol ni Lance sa Second Spirit Great Law ay naging mas tumpak muli. Lumipad si Lance sa harap ng grupo ng mga tao sa susunod na pagpikit ng mata. Ang pinuno ng grupong ito ng mga tao ay ang patriarch ng pamilyang Harrison. Nakita na siya ni Lance noon, at muling tumingin sa kanya ngayon. Napakababa ng pakiramdam niya, ngunit hinding-hindi makakalimutan ni Lance na kapag muntik na siyang mapatay ng lalaking ito. Harrison Clan Chief, nandito na naman ako. Sabi ni Lance. Lance, ikaw? Pinatay mo ang ninuno ng aking pamilyang Harrison. Ang patriarch ng pamilyang Harrison at ilang mga deputy patriarch ay nanginig at sinabi. Bahagyang ngumiti si Lance, oo, hindi ko lang pinatay ang ninuno ng pamilyang Harrison, papatayin ko kayong lahat. Nanginginig ang grupo ng mga tao. Lance, malapit nang bumalik ang pinakamalakas na matandang lalaki ng aking pamilyang Harrison, maglakas loob ka. Sabi ng ulo ng Harrison clan na may paos na boses. Hindi bale, kahit na siya ang pinakamabilis na bumalik, magkakaroon ako ng sapat na oras para patayin kayong lahat. Sabi ni Lance. Hindi, Lance, hindi. Hahaha, say no to me, saan ang lakas ng loob na hunter ako in the first place? Pounds. Lumuhad ang patriarch ng pamilyang Harrison at nagsabi, Lance, utos ko na tugisin ka at patayin ka, patayin mo ako kung gusto mo, huwag mong hagupitin ang iba pa sa pamilya ko. Katawa-tawa, sa tingin mo posible ba? Noong hinuhuli mo ako, bakit hindi mo iniligtas ang mga magulang ng aking pamilyang Damon at iba pang miyembro ng lahi? Ang lahi ng aking mga magulang, 12 ng tao ang napatay mo, at ngayon sinasabi mo huwag kong hagupitin ang iba pa sa pamilya, hindi ba sa tingin mo ito ay katawa-tawa? Oo, Lance, nakikiusap ako sa iyo. Sumigaw ang ulo ng pamilyang Harrison, kung may regret pill, marahil ay ininom niya ito ng walang pag-aalinlangan. Karamihan sa mga taong tulad mo ay hinahamak, pumunta sa impyerno. Isang grupo ng mga tao ang naputol lahat ng espada ni Lance. 847. Lumipad si Lance sa kalangitan at nakita ang marami sa mga anak ng henyong pamilyang Harrison, na nakatakas. Nag-alinlangan si Lance, dapat ba nating putulin silang lahat o hindi? Ngunit paano kung hindi nila pinutol lahat, paano kung patayin nila ang pamilya ni Lance sa hinaharap? Higit pa rito, pinugutan din ng ulo ng pamilyang Harrison ang lahat ng mahuhusay na anak ng pamilyang Silangan, kaya anong dahilan kung bakit hindi kailangang gawin iyon ni Lance sa pamilyang Harrison? Kung iniisip ito, hindi magiging malambot si Lance, at nang bumaba ang espada, isang grupo ng mga tumatakas na miyembro ng pamilyang Harrison ang pinugutan ng ulo. Ang buong bahay ng Harrison ay hindi kalakihan, ang iba ay pawang walang kaugnayang mga tao tulad ng mga alipin, natural na hindi papatayin ni Lance ang mga hindi kaugnay na tao. Phew! Huminga ng malalim si Lance, ang pamilyang Harrison, 2 Unity Realms ang pinugutan ng ulo ni Lance, ngunit ang pinakamalakas ay nandoon pa rin, ang pinakamalakas ay ang pinakamahalaga. Ang pagpatay ni Lance kay Paulina ay isang bukas at aboveboard na pagpatay, kaya tiyak na ang bagay na ito ay kakalat sa buong Darlington City sa loob ng ilang oras, kahit na nakakaalarma sa Imperial Court. Oo naman, makalipas ang isang oras, alam na ng buong Darlington City ang bagay na iyon. Noon lamang napagtanto ng maraming tao na ang taong pumatay kay Shane ay si Lance. Maraming tao ang nag-iisip na si Lance ay baliw, habang ang iba ay nag-iisip na may ibang tao sa likod ni Lance, ngunit anuman ang mangyari, lahat ay tahimik na nanunood sa dilim, naghihintay sa pagbabalik ng pinakamalakas na ninuno ng pamilyang Harrison. Libo-libong milya ang layo, sa isang partikular na lungsod, ang ninuno ng pamilyang Harrison ay na-corner si Lance sa isang dead end. Si Lance ay natatakpan ng mga sugat at umungal, Riker, bakit gusto mong itaboy ang lahat sa kamatayan? Wala akong pinatay na sinuman mula sa iyong pamilyang Harrison. Ngumuso si Riker, Dongfang Zing, pumatay ka man o hindi, kaaway ka pa rin ng aking pamilyang Harrison.
sa hinaharap kapag puno na ang iyong mga pakpak, maaaring hindi mo kayang salakayin ang pamilyang Harrison, kaya mabuti para lipulin ang iyong pamilyang Dongfang ngayon. Dongfang Zing? Hindi ka makakatakas, kaya huwag mong pigilan ang iyong sarili. Riker, hindi kita pakakawalan kahit multo ako. Walang gana na sigaw ni Lance. Noon lang, lumipad mula sa malayo ang likas na eksperto ng isang pamilyang Harrison, bagamat marami na ang napatay ni Lance, ang pamilyang Harrison ay mayroon ding ilang likas na eksperto na nakaupo sa punong tanggapan ng pamilya, ngunit lahat sila ay mas mahina. Old Ancestor, woohoo. Ang likas na eksperto ng pamilyang Harrison na iyon ay lumipad na may malaking sigaw. Anong ginagawa mo? Old Ancestor Braden ay patay na. Ano? Ang balita mula sa Darlington City ay pinugutan kaagad ng ulo si Paulina sa Harrison Residence, kasama ang isang grupo ng mga tao tulad ng innate clan leader ng aking pamilyang Harrison at vice clan leader, pati na rin ang marami sa mga genius na anak na lalaki at babae na nasa Harrison Residence, woohoo. Sino yan? Sigaw ni Riker. Sa oras na ito, gayunpaman, si Lance ay lubos na nasiyahan na ang espada na si Riker ay lumuwag laban sa kanya at agad na sinamantala ang pagkakataong makatakas. Wala sa mood si Riker na alalahanin si Lance ngayon. Oo, ito ay si Lance. Lance. Hindi ba siya, parang, isang maliit na lalaki sa kanyang early 20s? Hindi, nakapasok na siya sa Unity Realm, Old Ancestor, tapos na ang pamilyang Harrison ko, Hikbi. Lance, ipinangako ko na hindi ako magiging tao hanggat hindi ka nahahati ni Riker sa 1,000,000 piraso. Sigaw ni Riker sa langit, at sabay-sabay na bumalik sa Darlington City. Totoo rin na sa Darlington City, kumukulo ito, at lahat ay lihim na naghihintay ng isang bagay. Umuwi si Lance. Pinatay. Oo. Si Paulina ay patay na, at gayon din ang marami sa mga likas na eksperto ng pamilyang Harrison, pati na rin ang marami sa kanilang mga henyong anak. I can't help it. I can't bet on my family's future safety, so kailangan ko silang patayin, and besides, kasama ko sila pamilyang Harrison. Natuto. Tumango ang lahat. Ang isang nakamamatay na labanan sa pagitan ng mga powerhouse ng Merging Realm ay talagang nakakatakot, kung ang magkabilang panig ay may mga pamilya. Ang susunod na hakbang ay ang tahimik na paghihintay sa pagbabalik ni Riker. Ang araw na bumalik si Riker ay ang araw na lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Sabi ni Lance. Ang mga kaibigan ni Lance ay napuno ng tensyon, isang tunggalian sa kamatayan kung si Lance ay namatay, wala sa kanila ang gustong mabuhay, ngunit hindi nila ito pinagsisihan. Sinabi ni Xavier, Lance, kailangan mong manalo, kung hindi, dito magtatapos ang buhay ko. Oh, ano? Nanghihinayang. Haha, paano yan? Kung magkapatid tayo, sabay tayong mamamatay. Sabi ni Xavier. Sinabi ni Ben, tama, sasama ako sa iyo, kahit maliit ang mga langgam, mayroon pa rin silang kaunting lakas. Ngumiti si Lance, mas mabuting iwasan ito, huwag mo akong pabigatan. Sinabi ni Leslie, maaaring makatulong ako sa iyo, Lance, ang aking nakakatuwang diskarte ay umabot na sa 12 baitang, at maaari na akong lumaban sa maagang yugto ng Unity Realm. Hindi na kailangan, si Riker ay nasa gitnang yugto ng Unity Realm, at ito ay nasa 2 antas pa rin ng gitnang yugto, ang iyong nakakaakit na pamamaraan ay masyadong mahina. Kung ganoon sigurado ka ba talaga? Hindi. Tumigil ang lahat sa pagsasabi ng kahit ano. Ang kapaligiran sa Darlington City ay tila nagiging mas tensyonado dahil ang oras hanggang sa pagbabalik ni Riker sa Darlington City ay paunti-unti. Palihim, kahit na ang emperador ng imperyo ay nagbibigay pansin, maliban na ang lahat ay naniniwala na may tao sa likod ni Lance, at walang nag-iisip na si Lance ay personal na kasangkot sa labanan. Sa wakas, bumalik si Riker sa Darlington City. Ang lahat ng mga partido sa Darlington City ay agad ding nakakuha ng balita.
Sa isang napakataas na restaurant sa Darlington City, maraming tao ang nakaupo sa itaas na may hawak na sinaunang teleskopyo, nakatingin sa isang tiyak na direksyon, sa bahay ni Lance. Anong ginagawa niya? Malapit nang dumating si Riker, kaya bakit hindi siya lumabas sa likod ng mga eksena? Tama, si Lance ay nakaupo sa bubong na para bang hinihintay niya ang kanyang Riker. Nakita ng lahat ang direksyon ng bahay ni Lance, at nakita lang si Lance na naka-cross-legged sa roof tiles, nakapikit ang mga mata, habang ang taong nasa likod ng kurtina ni Lance ay hindi nakita. Dumating na si Riker sa Darlington City at papunta na siya sa Harem House. Biglang may boses na nagmula sa hagdanan, at marami ang agad na ibinaba ang kanilang mga tasa, kinuha ang kanilang binocular, at sumandal sa bintana upang tumingin sa distansya. Sa isang ito, nandoon din si Prince Yano, panloob na sinabi ni Prinsipe Yano, itong si Lance Pervert, huwag mong sabihin sa akin na gusto niyang makipaglokohan sa Mid-Unity Realm, pupunta ako. Nanginginig si Prinsipe Yano sa loob, sa grupo ng mga tao sa restaurant, malamang si Yano ang nakakaalam ng lakas ni Lance. Sa likod ng tirahan ni Prinsipe Yano, doon nakatira si Lance, at si Lance ay nakaupo sa bubong. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance ang isang napakalaking momentum na dumadaloy mula sa isang tiyak na direksyon. Sinabi ni Lance sa mga taong nasa lupa, narito si Riker, dapat kayong lahat ay pumunta sa malayo. Mabuti. Sa lupa, si Ben Xavier at ang iba pa, ay nagsabi ng isang bagay na magpapasaya, at pagkatapos ay lumayo, hindi nakadagdag sa pasanin ni Lance. Tiningnan ni Lance ang silhwete ng mga taong lumilipad sa malayo at sinabing, kung ano ang dapat bayaran, ay palaging darating. Lance. Biglang umalangaw-ngaw ang galit ni Riker ay umabot na sa limitasyon nito bago pa man dumating ang tao. Sa susunod na sandali, lumitaw si Riker sa hindi kalayuan sa harap ni Lance, ang kanyang dalawang mata ay puno ng cannibalistic na mga mata. 848. Ngumiti si Lance, siguro ikaw si Riker. Lance, ikaw ba ang gustong sirain ang aking pamilyang Harrison? Inilabas ni Lance ang kanyang kutsilyo at espada, hinawakan ang mga ito sa magkabilang kamay, at sinabing, huwag ka masyadong magsalita, sapat na ang isang pangungusap, gawin mo lang. Yaya! Sigaw ni Riker, talagang ganyan ang tono ni Lance. Mamatay, mamatay ang walang libingan. Nang si Riker ay tapos ng sumigaw, ang kanyang buong katawan ay naging isang pulutong ng mga araw at pinatay si Lance. Ang bilis na iyon ay masyadong mabilis, o marahil, ang reaksyon ni Lance ay hindi makasabay. Gayunpaman, nasa loob na ito ng inaasahan ni Lance. Biglang sumabog ang isang bowl ang kristal sa kamay ni Lance na may parang araw na liwanag. Boom! Pinasabog ni Riker si Lance gamit ang isang palad, gusto ni Lance na gumanti, ngunit huli na ang lahat. Ang liwanag ng bowl ang kristal sa kanyang kamay ay kumikislap at nawala, at ang bowl ang kristal ay nabasag at naging pulbos sa isang kalansing, ngunit ang malawak na takip ng bowl ang kristal ay sumasanggay kay Lance mula sa malaking bahagi ng kapangyarihan nito, na nagpoprotekta sa katawan ni Lance mula sa panganib na masira ng suntok ni Riker. Ang katawan ni Lance ay umatras ng 12 metro, ngunit, sa susunod na sandali, si Lance ay kumislap ng isang ghost will decision at nagkusa na salakayin si Riker. Para gawing simple, pinagsama ang espada. Wow! Habang naglalabas ng mga tunog ng saber at sword whistles, pinatay din ng sword and blade combination ni Lance si Riker. Ngayon ay nagdadalamati pa rin si Riker, kaya ito ang tanging pagkakataon ni Lance na i-premiere siya. Kung hindi muna niya si Riker sa pagkakataong ito, halos imposible na saktan siya ni Lance pagkatapos. Ang welga na ito, maraming beses na itong inansayo ni Lance sa kanyang isipan. Gaya ng inaasahan, walang lang pakialam si Riker kay Lance, isang maagang yugto ng Unity Realm, galit lang ang nasa kanyang mga mata, at determinasyon na patayin si Lance, ngunit wala siyang panlaban sa atake ni Lance dahil, ito ay masyadong mapanghamak. Binati siya ni Riker, at sigurado, ang pagkakaisa ng saber ni Lance ay isang mantis ng kapangyarihan kay Riker kahit na ito ay naging simple. Wow!
Pinunit ni Riker ang pag-atake ng sword and blade combination ni Lance sa isang iglap. Biglang sumigaw si Lance, kung ganoon. Biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag ang isa pang ball ang kristal sa kamay ni Lance, na iniwang walang pagtatanggol kay Riker, at biglang nagningning ang mga mata ng kanyang aso. Boom! Ang 50,000 kilo ng lakas ng dalawang kamao ni Lance, oo, dalawang kamao, ang kaliwat, kanang dalawang kamay ay sabay na pumutok, 50,000 kilo ng kapangyarihan, na hamampas sa puso ni Riker, nang sabay, sitang ang katawan ni Lance ay biglang bumulusok at bumulwak sa ambon ng tubig, ito ang tatlong bangkay na insanso ng lamok. Oo, matagal nang nag-ensayo si Lance sa welga na ito sa loob ng kanyang puso, kung ang strike na ito ay hindi maibibigay ng maayos, mamamatay lang siya ngayon. Ang dalawang suntok ng 50,000 pounds ng kapangyarihan, at ang 3 quarts mosquito incense, na magkakapatong, ay tiyak na makakapagbigay kay Riker ng isang matinding suntok. Ang lawak ng matinding pinsala ay umabot sa geometry, depende sa kung gaano kagaan ang pagtatanggol ni Riker sa kanyang sarili laban kay Lance. Sa butihang palad, si Riker ay sobrang hinamak si Lance na halos wala siyang depensa. Boom! Sa isang marahas na putok at kislap mula sa life crystal habang ito ay kumikislap, ang dalawang bulag na mata ni Riker, kasama ng pagiging walang pagtatanggol, biglang, isang buong laman sa dibdib ni Riker ang natanggal sa kanyang katawan. Oo, ang puso ni Riker, kasama ang laman pati na ang mga buto sa harap at likod ng puso, ay pinasabog ng dalawang suntok ni Lance na 50,000 pounds, at lumipad ito palayo sa katawan, at ang katawan ni Riker ay may kasing laki ng mangkok. Butas sa puso. Gayunpaman, si Riker ay karapat-dapat na nasa gitna ng Unity Realm, gayunpaman. In the first place nagtataglay siya ng napakalakas na kapangyarihan, at ang katotohanang natapos ni Lance ang strike sa oras na umatras ay nagbigay din kay Riker ng pagkakataon na kontrahin ang pagpatay. Bang! Ang kaliwang braso ni Lance ay biglang tinadtad ng palad ni Riker at muntik nang mahulog sa lupa. Agad na itinali ni Lance ang kanyang kaliwang braso gamit ang kanyang mga damit upang pigilan ito na matanggal sa kanyang katawan, kung hindi ay mahirap itong ayusin, at kahit na ito ay ayusin, hindi ito magiging orihinal. Hahaha, hahaha. Si Lance ay nagpakawala ng malakas na tawa, si Lance ay nasiyahan nang makita niya ang isang walang laman na butas sa dibdib ni Riker, si Lance ay nag-ensayo ng welga ng hindi mabilang na beses sa kanyang isip, ay hindi niya inaasahan ang effect to be so good, syempre, ang hindi inaasahan ni Lance ay nabasag ang kaliwang braso niya, kung hindi malubhang nasugatan si Riker, baka kailanganin niyang ihanda ang kanyang kabaong. Sa sandaling ito, pinunasan ni Riker ang kanyang dibdib, isang butas, sa likod lamang. Malamig ang puso ni Riker, hindi, wala na siyang puso, walang puso, bagaman hindi siya mamamatay kaagad, ngunit hindi ito malayo sa kamatayan, naghihintay lamang na maubos ang enerhiya ng katawan, ngunit ang enerhiya ng katawan. At ang kanyang pakikipaglaban ay hindi mapaghihiwalay, ibig sabihin, mas lumaban siya, mas mabilis siyang mamatay, walang pusong magsusupply ng dugo, kulang din sa oxygen ang utak, sa ngayon kung hindi siya gumawa ng healing spell. Tiyak na mamamatay siya. Ikinalulungkot ito ni Riker, pinagsisisihan niya na naging napakadaling paniwalaan niya at napuno ng galit na hindi niya hinusgahan ang lakas ni Lance, hindi inaasahan na magiging napakasabog ni Lance. Nagtanggol siya kahit kaunti, baka hindi mabugbog ang kanyang puso, at kahit na ang kanyang puso ay nasugatan, maaari niyang sunod na putulin ang ulo ni Lance. Sa kasamaang palad, huli na. Sigaw ni Riker na may mapupulang mga mata, isang sigaw na nagpapahalata na bumababa ang kanyang enerhiya sa buhay. Sinabi ni Lance, Riker, dapat ka ring mamatay. Lance, ako. Shoo! Isang kamay na lang ang natitira ni Lance, ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang espada para salakayin si Riker, na sa sandaling ito ay malamang na nawala ng higit sa 50% ng kanyang lakas. Kaching! Sa susunod na segundo, ang espada ni Lance ay nagkapira-piraso, si Riker, kahit na siya ay walang puso, ay hindi isang bagay na madaling talunin ni Lance sa maikling panahon. Phew!
Bumantong hininga si Lance, hindi siya nagmamadali, habang tumatagal siya, hindi gaanong mahalaga ang mga tungkulin ni Riker at mas mababa ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, sa malayong restaurant, lahat ay natigilan. Si Lance, sa katunayan, ay malubhang nasugatan si Riker, bagaman, ito ay may kinalaman sa pagtanggap ni Riker sa kalaban ng basta-basta at hindi pagbabantay laban kay Lance, ngunit si Lance ay ang isa na lubos na nasugatan si Riker, at ito ay kahit na posibleng mapatay si Riker. Paano nagawa ng lalaking ito? Walang nagulat, marami ang hindi sigurado kung paano ito ginawa ni Lance, habang nakatingin sila sa malayo at walang ideya na ang dalawang suntok ni Lance, na 50,000 pounds, at ang 3/4 mosquito incense, ay hindi nakikita mula sa isang distansya. Tumingin si Lance kay Riker, ang kanyang mukha ay nagsisimula ng maging asul, na nagpapahiwatig na siya ay natama ng 3/4 mosquito incense, at ang 3/4 mosquito incense ay nagsisimula ng umatake. Tila hindi pa ganap na nakarecover si Riker mula sa eksenang ngayon lang niya nasaksihan, at bigla niyang napansin na asul ang kanyang braso. Napagtanto kaagad ni Riker na siya ay nalason, at ito ay isang napakataas na uri ng lason. Gaano man katanga si Riker, naiintindihan niya na hindi siya makakapagpatuloy ngayon, nalason at walang puso, ang immortal ay hindi magtatagal, kahit na maaari niyang patayin si Lance sa kanyang natitirang lakas. Ngayon, Lance, babalik ako para sa iyo. Tumalikod si Riker at lumipad palayo. Biglang kumandat ang katawan ni Lance at sinabing, wala kang pagkakataon. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang katawan ni Lance sa harap ni Riker at sinuntok si Riker sa dibdib. Bang! Nabasag ang buong dibdib ni Riker, at ang suntok na ito ay 50,000 pounds din ng puwersa. 849. Muling nabasag ang dibdib ni Riker, dahilan upang ang buong bungo ay konektado ng isang gulugod lamang. Hindi makapaniwalang nilinga ni Riker si Lance, hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng suntok ni Lance, bakit napakabilis ng paggalaw ni Lance, dahil ba sa wala siyang puso. Si Lance na masyadong pervert. Sinabi ni Lance, Riker, magkikita pa tayo sa susunod kong buhay. Isang salita lang ang sinabi ni Riker, ang kamay ni Lance ay dumaikit sa ulo ni Riker, hinihigop na ang kanyang mental energy. Sa loob ng ilang segundo, nawala lahat ang mental energy ni Riker, walang lakas, yumuko si Lance sa kanyang leeg, pagkatapos ay direktang hinayaan. Umalis sa kanyang katawan, bumagsak ang katawan ni Riker sa lupa. Huminga ng malalim si Lance, dito natapos ang alitan sa pamilyang Harrison. Sa sandaling ito, sa malayong restaurant, ang lahat ay natulala, hindi makapaniwala na si Riker ay namatay sa kamay ng isang naunang tao sa Unity Realm. Sa isang rooftop na hindi masyadong malayo, pinagmasdan ni Lance ang bangkay ni Riker na lumulutang pababa sa lupa, ang kanyang puso ay lumulutang. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, Riker, pinatay mo ang napakaraming mahuhusay na anak ng aking pamilyang Dongfang, at ngayong patay ka na, hindi ko lilimutin ang iyong pamilyang Harrison. Lance, naging dahilan mo ako na pinaghihinalaan ng mga pamilyang Harrison, maawa ako sa hindi ko magawang patayin ka, kung hindi, tiyak na hindi rin kita pakakawalan. Agad na lumipad si Lance, susugod siya sa pamilyang Harrison para maghaiganti, kahit na hindi na muling gagawa ng aksyon si Lance laban sa mga anak ng pamilyang Harrison, natakot ang pamilya Dongfang na hindi nila ito pakakawalan, sa madaling salita, ang Harrison. Ganap na natapos ang pamilya, isang pangkalahatang pamilya, natapos na. Matapos patayin ni Lance si Riker, hindi na niya ininda ang kanyang bangkay na nakahandusay sa kalye, at agad na bumalik para isara ang pinto. Si Riker ay nasa ikalawang antas ng gitnang Unity Realm at may malakas na espiritu, na tiyak na magbibigay daan sa martial arts realm ni Lance na umabant muli, kaya agad na bumalik si Lance sa kanyang silid upang isara ang pinto. Sa sandaling ito, sa palasyo sa Darlington City, nag-isip ang emperador. Kamahalan, ang Lance na ito ay talagang hindi makajos, hindi ko alam kung anong antas siya sa mga unang yugto ng Unity Realm, ngunit anuman ang antas niya, upang mapatay ang gitnang yugto na si Riker, ito ay tunay na napakasama, at siya ay 21 taong gulang pa lamang.
Phew! Ang talento ni Lance ay higit na lumampas sa aking imahinasyon, at hindi ko alam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Nasabi na ng emperador ang parirala kung ito ay isang pagpapala o sumpa sa pangalawang pagkakataon, at tila napunit na talaga siya sa loob. Hintayin na lang muna natin kung ano ang mangyayari. 3 oras ang ginugol ni Lance, sa wakas, nakapasok na siya sa ikatlong antas ng unang yugto ng Unity Realm, kung umunlad pa siya ng isa pang layer, siya ay nasa tuktok, kalahating talampakan sa gitnang yugto ng Unity Realm. Ngumiti si Lance nang walang pag-iingat. Paglabas ng kwarto, unti-unting dumidilim ang langit. Lance! Nakaupo si Elsa sa pintuan. Nasaan ang iba? Ngayon lang, dumating si Prinsipe Harem upang imbitahan ka, na sinasabing bibigyan kanya ng isang piging sa pagdiriwang sa gabi upang batiin ka sa wakas na wakasan ang iyong alitan sa pamilyang Harrison, ang iba ay pupunta muna. May puso si Charlie, tapos punta tayo. Manam. Dumating din sina Lance at Elsa sa bahay ni Peter, lahat ay naghihintay na kay Lance. Sa isang sulyap, nakita ni Lance na bukod sa mga kaibigan ni Lance, mayroon ding isang babae. Ang babaeng ito ay mukhang 36 o 17, at ang kaharian sa kanyang katawan ay innate perfection. Nahulaan na ni Lance kung sino ito, malamang na ina ni Peter. Ibigay mo ang iyong paggalang sa kamahalan. Binigyan ni Lance ang ina ni Harem ng isang napakaranggal na saludo, at tumingin si Harem kay Lance nang may pasasalamat, dahil hindi na ordinaryo si Lance ngayon. Lance, bumangon ka dali, hindi na kailangang maging magalang. Ang ina ni Harem ay nagmamadaling tulungan si Lance na makatayo, na nagpapasalamat din na si Lance ay maaari pa ring sumaludo sa kanya ng ganoon. Prestihiyo upang manirahan, pinatay ni Lance si Riker at naging sikat at isang pambahay na pangalan sa Darlington City. Marami sa mga babae at prinsesa sa palasyo ang nalaman na si Lance ay pantulong na ministro ni Harem at labis na naiinggit sa kanya, kaya ngayon, anuman ang mangyari, ang ina ni Harem ay kailangang personal na pumunta at makipag-inuman kasama si Lance. Lance, please upo ka. Salamat, kamahalan. Lance, mula sa sinabi ni Harem, ikaw at siya ay naging magkaibigan. Sa iyong posisyon ngayon, hindi lang hindi mo gusto si Harem, ngunit maaari mo ring maging kaibigan siya. Ako ay talagang masaya. Nako, ang mga salita ng iyong ladyship ay masyadong malupit, si Harem ay isang napakabuting kaibigan. Ngunit ang talento ni Harem ay masyadong mahirap kumpara sa iyo, mas maganda kung ito ay maaaring kalahating kasing ganda ng sa iyo, siya ay nasa likas na domain lamang ngayon, noong ikaw ay naging kanyang pantulong na ministro, ikaw ay mas mahina kaysa sa kanya, ngunit ngayon, nalampasan mo na siya ng hindi mabilang na beses. Sa kabilang banda, pawis na si Harem. Tumawa si Lance, Inay, bakit kailangang mabalisa? Si Prinsipe Harem ay hindi pa masyadong matanda, siya ay nasa 20 anyos pa lamang, bakit kailangang mabalisa? Tumawa ang ina ni Harem, Lance, nabalitaan ko na naghahanda kang bumuo ng isang mercenaryong grupo. Biglang tinanong ito ng ina ni Harem, natigilan si Lance, abala sa pagsasabing, Ina, sinisisi ba ako nito sa hindi ko pananatili sa Darlington City at sa pagpapatuloy sa pagiging oiliary minister ni Harem? Sana ay maintindihan ng kamahalan, binata pa ako sa aking 20s, talagang mahirap para sa akin na maging katulad ni Riker at Paulina, ang mga matatandang iyon, gusto kong libutin ang mundo. Gayunpaman, dahil pinili kong maging pantulong na ministro ni Harem sa unang lugar, natural na hindi ko itanggi na kahit saan man ako magpunta, ako pa rin ang pantulong na ministro ni Harem, at hanggat ako, si Lance, ay narito, hindi ko hahayaang mabuli ng sinuman ang kanyang kamahalan na 40 prinsipe. Ngumiti ang ina ni Harem, Lance, gusto mong mag-overthink? Hindi ko sinasadya, napakabata mo pa, syempre dapat lumabas ka pa, yung mga walang kwenta, o matatandang lalaki at babae na mahigit kalahating daan. Ang mga taong gulang ay gustong manatili sa Darlington City. Bukod dito, sa iyong kasalukuyang lakas, si Harem ay hindi na kwalipikado para sa iyo na maging isang oiliary minister, at nagagawa mo siyang tretuhin bilang isang kaibigan, na higit na nakalulugod kaysa sa sinumang ministro.
Salamat, kamahalan. Lance, ang gusto ko talagang sabihin ay bubuo ka ng isang mercenaryong grupo, maaari mo bang hayaang sumali si Harem? Itong mga kaibigan mo, siya ay tinatawag na Bella tama, at sila, Xavier, Ben, Sarah, Elsa, Smith Horizon, Brenda, lahat sila ay mga kaibigan mo, kahit mga kapatid, hindi ko alam kung ang aking harem ay may ganitong pagpapala, ha? Ah! Hindi inaasahan ni Lance na sasabihin ito ng ina ni Harem. Muling sinabi ng ina ni Harem, Lance, ikaw ay isang taong may napakalaking swerte, pati na rin ang isang taong may napakaraming pagkakataon at pagkakataon, ako rin ay isang taong nakarating, sumusunod sa isang tulad mo, maaari ko ring higit pa o mas kaunti. Kunin ang swerte mo, hindi ko lang alam kung ganito na ang kapalaran ng aking harem. Ngumiti si Lance, ang kamahalan ay talagang magaling magsalita, tinuturing ko na si Harem bilang kaibigan ko, basta't payag si Harem, magiging kapatid natin siya anumang oras, lahat tayo ay maglalakbay sa mundo ng magkasama, bakit hindi? 850. Nang marinig ito ni Harem, abala siyang nagsabi, salamat, payag ako, natakot ako na baka hindi mo ako gusto dahil sa pagiging masama. Haha, Harem? Mahinhin ka? Isa kang dragon species? Kahit gaano ka kasama, mayroon kang mga gene ng isang malakas na lalaki. Sabi ni Lance. Sinabi ni Ben, tama, hindi ko man lang sinabing masama ako, prinsipe kang nagsasabi na masama ka, gusto mo bang tumambay tayo? Sinabi ni Xavier, 40 prinsipe, ang iyong talento ay tiyak na higit sa aming lahat, maliban kina Lance at Sarah. Si Harem ay abala sa pagtawa, mula ngayon, hindi na rin ako tinatawag ng lahat na prinsipela, kung ituturing mo akong kapatid. Hahaha, mabuti. Tumawa ang ina ni Harem, huwag na kayong mag-usap, kain muna tayo, ay toast ko kayong lahat. Magalang si nanay, nanay please. Ang pagkain na ito, kumain ng lahat hanggang hating gabi. Nang malapit nang matapos ang kapistahan, sinabi ng ina ni Harem, gabi na, bumalik muna ako sa palasyo, ituloy nyo, Kamahalan, bakit ka nagmamadali? Tama, talikuran mo na ang edad, tingnan mo ang itsura kasing edad mo rin. Ako ang asawa ng emperador, kung babalik ako ng huli, walang katiyakan na hindi ako mahuhulog sa bibig ng mga tao at lumikha ng ilang hindi kinakailangang bagay. Sinabi ni Xavier, kamahalan, ngayong narito na si Lance, sino ang mga ngahas na hindi ka igalang? Tinapakan ni Lance si Xavier sa ilalim ng mesa. Xavier, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Si Lance ay abala, si Xavier ay lasing at nagsasalita ng walang kaparerekon, si Lance ay medyo puno na ngayon, ang mga salita ni Xavier ay kumalat, kung siya ay ginamit muli, si Lance ay madaling maging isang taong hindi man lang nagmamalasakit sa emperador, walang takot ang asawa ng emperador, hindi ito magandang bagay. Kahit na pinatay ni Lance si Riker, marami pang makapangyarihang tao sa Darlington City, si Riker ay nasa loob lamang ng gitna ng Unification Realm. Siyempre, hindi kailangang yumoko si Lance at sadyang magpakumbaba sa sinuman. Ngumiti ang ina ni Harem at tumingin kay Bella, Elsa, Leslie, Brenda, Sarah, isa pang maganda, alam ng ina ni Harem na ang mga babaeng ito, marahil lahat sila ay mga babae ni Lance. Sinabi ng ina ni Harem, Lance, bago ako bumalik sa palasyo, may gusto akong sabihin sa iyo. Inay, magsalita ka naman. Yan, itong mga kapatid mo, mas maganda ang isa kaysa sa isa, kung papayag ang mga kondisyon, subukan mong huwag masyadong sumenyas. Ano ang ibig sabihin ng kamahalan? Oh, I think it as one of my own, sasabihin ko na lang agad, ang kasalukuyang emperor, ay lalaki din, at very possessive. Itong mga kapatid mong ito, ay maganda at may talento, kung makita sila ng emperor, mahirap igarantya na hindi niya iisipin na pakasalan sila bilang mga concubines, kung ayaw mong magdulot pa ng gulo, mas mabuting hayaan mo silang magpakita ng kaunti sa Darlington City, ngunit huwag kang maging kasing silaw gaya mo. Naku, salamat, inay, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin.
Tapos babalik muna ako sa palasyo, maaga din kayong magpahinga. Noon lamang umalis ang ina ni Harem. Isinasa puso ni Lance ang kanyang mga salita. Naiintindihan ni Lance, ang emperador, ang kagandahan ng harem na 3,000, isang maliit na kahangahangang hangarin, ang mundo ay lahat sa kanya, hindi kailanman isa sa alang-alang kung ito ay paborito ng iba o hindi, lalo na kung ang lakas, talento, posture at kagandahan. Gayunpaman, ito ay isang piraso lamang ng payo mula sa ina ni Harem, sinubukan din ni Lance ang kanyang makakaya. Ang pagbibigay pansin ay uminom si Lance at ang iba pa hanggang hating gabi bago nila sinira ang handaan at umalis. Lance, tapos na lahat ng sama ng loob mo, tama ba? Sabi ni Xavier. Umiling si Lance, hindi, may isa pa. Meron pa. Mayroong 45 prinsipe, ang basurang iyon, hindi ko man lang mailalarawan ng mga salita, isang hindi pagkakasundo, nagpadala talaga siya ng guard ng Unity Realm para habulin ako sa daungan para patayin ako, that time, buti na lang, Thalia. Gumawa ng aksyon, kung hindi, ako ay magiging miserable. Ayaw mo namang maghiganti sa prinsipe diba? Oh, ito ay isang prinsipe kung tutuusin, ano pa ba ang magagawa ko kundi kalimutan ito, at sa pagkakataong iyon, pinatay din ni Thalia ang prinsipe, natatakot ako na wala akong makukuhang anumang benepisyo kung sisikapin ko ng mas malalim, kaya kalimutan tungkol doon. Isinara mo ang pinto ngayon, nasira mo na naman ba ang iyong kaharian? Oo, nasa early 3rd level na ako ngayon ng Unity Realm. Wow! Talagang kasing bilis ng pagsakay sa rocket, medyo nakakasilaw ka ngayon sa Darlington City, kaya keep a low profile. Naiintindihan ko. Alam din ni Lance ang katotohanan ng pag-akit ng atensyon mula sa mga puno, ang iba na gumugol ng 50 taon nang walang mga nagawa ni Lance sa loob ng ilang buwan ay tiyak na hindi balanse at magsisimulang magseselos, kaya hindi magandang bagay ang nakakasilaw. Ang mga taong ang mga mahihina ay maaaring sumamba sa iyo, habang ang mga mas malakas kaysa sa iyo ay maaaring sugpuin ka. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na tirahan sa Darlington City. Kamahalan, 1,000 beses na totoo, ang taong iyon ay ang iyong kasintahang si Sarah Han. Hindi ba sinabi ng pamilya Han na patay na siya? Hindi pa siya patay. Ngunit ngayon ay nagpapakita pa siya sa tabi ni Lance, at niloko ka ng pamilyang Han. Tumalikod ba ang pamilya Han sa iyo? Your Highness, sooner or later this matter will get out, and by then, you'll have lost all your face, baka, ngayon sa restaurant, marami nang nakakita. Sige, imbestigahan mo agad ang bagay na ito para sa akin, kung talagang hindi patay si Sarah Han, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos, Lance, Han family. Ang taong ito ay ang Prinsipeng Fianca karapatang-ari ni Sarah Han na si Yan Dinoo. Noong paralisado pa si Sarah, syempre hindi niya mapapangasawa ang ganoong babae, ngunit natatakot siyang pagtawanan ng opinyon ng publiko kung kusang bawiin niya ang kanyang kasal, at natatakot siyang magpatawa sa pamamagitan ng palihim na pagbawi sa kanyang kasal, kaya nagpahiwatig siya sa pamilyang Han at pinatay si Sarah Han. Gayunpaman, ngayon, nakipagdigma si Lance kay Riker at nakita talaga ng kanyang mga tauhan ang katawan ni Sarah Han. Kinabukasan, pumunta ang mga tauhan ni Prinsipe Dino upang imbestigahan ang bagay na ito. Kamahalan, naimbestigahan na ito at si Sarah Han talaga ito. Noong ikaw, Sarah Han, ay paralisado pa rin, ang pamilyang Han ay gustong iturok si Sarah Han ng euthanasia, ngunit siya ay nailigtas ng Lance na ito, at nakita ng pamilyang Han na si Lance ay napaka-talented, kaya nangako sila kay Lance na maaalis nila si Sarah Han. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay pinagaling ni Lance ang paralysis ni Sarah Han pati na rin ang kanyang pagpapapangit. Gumaling. Oo, ngayon ay hindi lamang nabawi ni Sarah Han ang kanyang nakamamanghang hitsura, ngunit nag-practice na rin siya ng martial art, at narinig ko na sa loob lamang ng 1 taon, siya ay tumuntong sa likas na kalangitan, ang kanyang martial talent ay pambihira. Kamahalan, ano may balak ka bang gawin?
Ito ang mapapangasawa mo, kung paralisado pa si Sarahan, ibang kwento na iyon, ngunit ngayon ay bumalik na siya sa kanyang kagandahan at may napakagandang talento, gusto mo bang mangmura ng iba? How? Mura. Pwede ba? This is my fiancé karapatang ari eh, how can there any reason to take advantage of someone else? Anzun, samahan mo ako mamaya sa bahay ni Lance at iuwi mo ang fiancé karapatang ari eh ko para manirahan, anong kadistansya nito? Para tumira ang fiancé karapatang ari eh ko sa bahay ng iba. Oo, kamahalan. Forget what they doing, keep on doing.